At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin. So ito na nga po si full summary ni chapter 1182 at saka yung mga panels nga rito. So itry natin na i-apply yung mga spoilers na binigay sa atin ng leaker natin. At so ayan, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At ito nga yan magsisimula sa laban nito ni Imo at saka nga ni Prince Loki. At ito nga nakatransform dyan ng Nidhogg. Ito si Prince Loki. At ito nga yung ngingiti-ngiti lang. Ito si Imo, sabi niya nga dyan na sino bang mag-aakala na magkikita ulit silang dalawa nito ng Nidhogg sa mundong to. At ang tuloy nga ni Imo rito na Tridor daw itong si Nidhogg. At so ay pagkatapos nito is baling na itong si Imo dito sa Ragnir. At dito na yata yung reveal na itong Ragnir ay talagang plain na hammer lang yan. So martilyo lang siya. Tapos nagkataon na nakakain siya ng devil fruit. At yung nakain niyang devil fruit ay squirrel. So kaya ito ay nagtatransform itong si Ragnir into isang squirrel. At pagkatapos nga niyan ay dito na nga umatake itong si Prince Loki yun bilang isang Nidhogg. At saka itong Ragnir, ayun, yellow yung ginamit dito ni Ragnir. Habang sa kabilang banda ay ito namang si Prince Loki ay ginamit niya yung kanyang lightning power. So ito yung sinasabi sa spoiler na nag-combine attack ito si Prince Loki. At saka nga ayun yung Ragnir. So lightning at saka yung yellow yung pinang-atake nila kay Prince tuloy kay Imo Sama. At ito nga ngayon si Imo biglang ginamit niya, parang pinalaki niya itong kanyang omen. At ayun, labasan dyan itong parang mga minion na mga itim na apoy na nga to. At after nga niya bam, hala, sige. So dito nagsasabog-sabog na sa pagitan ni Prince Loki sa kangan ni Imo Sama. Pero yun, parang dahil mga minion, mga demon dito ni Imo Sama. At so pagkatapos nga niyan, istaro naman dito kay Sanji. At ito nga kasama niya itong si Lilith sa kangan itong si Bonnie. Pero bagsak dyan itong si Sanji. Kasi diba sinipa nga yan ni Imo Sama. At so ayun, dito si Lilith nagsasalita siya. So naturally kung may naalala ba itong si Lilith dun sa sinasabi ni Dr. Vegapunk. But anyways, siguro may alaman natin kung ano yung sinasabi ni Lilith pag lumabas na nga yung sa may full manga nito. At pagkatapos nga niyan, ito nga bumangon na dyan itong si Sanji, pero medyo hirap bumangon itong si Sanji. At ayun makikita na may dugo-dugo siya sa kanyang ulo. At yung pagkatapos nga nito ay dito na nga yung sinasabi na magkakaroon ng konting flashback kay Sanji sa kay Killingham. So ito yung time na bago pa atakihin ni Imo Sama itong si Killingham. At sinabi nga rito ni Killingham na itutuloy nila yung kanilang misyon na kidnapin o kunin yung mga batang higante. At yun nga, dadalhin nila yan doon sa may Holy Land. At ayun ay syempre minamak pa rin ni Killingham etong si Sanji dyan. But then pagkatapos dito sa short flashback ni Sanji sa kangan ni Killingham bago siya atakihin ni Imo Sama, eto nga ngayon biglang bumangon na ng tuluyan etong si Sanji. At pagkatapos niya, boom! Dito dali-dali umalis na itong si Sanji para bumalik doon nga sa may battlefield, so para makipaglaban ulit siya. At so pagkatapos nga rito kay Sanji sa kanyang pagbalik doon sa may battlefield is talo naman dito yan kay Saul sa kay Robin. At eto nga sa isang parang secret room na to ay nakita nila magkakasama na itong mga libro. So daming libro. At ayun nga, nandiyan din ito si Biblo. So ito yung sinasabi ng leaker natin na parang ito si Biblo yung nag-gather ng lahat ng libro, tapos dinala niya sa isang ligtas na lugar itong mga libro. At then pagkatapos nga nito ay balik naman dito kay Saint Summer, kasi ito nga buhay na buhay ito si Saint Summer. At ayun nga, dala-dala niya na sa may likuran niya makikita itong pagkalaki-laki na giant ship na to. At ito kapansin-pansin na meron ding black na omen o black na apoy itong si Saint Summer. At ito nga sinasabi na mas lumakas itong si Saint Summer at saka nga ayang si Killingham. At then after nga niyan, istalon nga dito naman kay Chopper at saka dito kay Gerd, dahil ito ay ginamot na nga ni Chopper itong si Gerd. At ayun, naka-bandage na yung kanyang mga daliri. So parang medyo okay na itong si Gerd. At eto nga yun, kasama nila yung ibang mga higante, pati na yung mga batang higante. So yun, grabe, si Haru din nakailata na at punong-puno ng bandage itong kanyang buong katawan. At so ay pagkatapos nga rito sa side nila Chopper sa hanga nito nila Gerd ay biglang talo naman dito yan sa side ni Zoro, dahil ito ay nakabangon na ulit, buhay na ulit ito si Zoro. At ayun, parang may mga hawak siya rito na bala. So parang ito yung pinantira sa kanya ni Imo. Pero ito makikita na hindi ganong kalala o ganong katindi yung natamo na injury nito ni Zoro. At ito na okay ulit ito si Zoro dyan. At so pagkatapos nga dito kay Zoro is talo na nga dito yan sa usap nito ni Killingham at saka nga ni Saint Summer. So kinontak na ni Killingham ito si Summer. At ito nga yung parang sinasabi niya na kung ano yung plano niyang gawin. At ito yung sa pagbubuhay niya dun na sa Rain Goddess. At ito ay nag-aalala ito si Saint Summer kasi parang natatakot siya kasi yun
yun nga kahit daw sila matatakot sa gagawin ni Killingham, nabubuhayin niya yung Rain Goddess na yun. At yung pagkatapos nga niya na ito nga ngayon ay dito na kinuwento ni Killingham kung bakit natatakot sila dyan sa Rain Goddess. At dito na nga nakwento ngayon ni Killingham yung sa sinabi ng spoiler natin na diba itong mga Celestial Dragon nakatira sila sa may pinakataas, sa may taas nga ng kalangitan. Kaya naman yung ma-imagine pa lang nila na mabubuhusan sila ng tubig mula sa itaas nila ay nakakatakot daw talaga yan. At isa pa nga doon, marami ng mga kinukwento sa mga Celestial Dragon patungkol sa mga halimaw at kasama nga doon yung Declan at pati na rin si Sun God Nika. So now, nahagip dun sa kwento yung patungkol sa Rain Goddess na kung saan ang ginagawa noon ay kinocover niya ng tubig yung ulo ng mga tao. So isa yan sa kinakatakutan ng Celestial Dragon dyan sa Rain Goddess. At so ayan pagkatapos ng paliwanag ni Killingham kung bakit sila natatakot dyan kay Rain Goddess is biglang talo naman dito sa side nila Colon dahil eto nga biglang may lumabas dyan na pagkalaki-laki ng buhalang kamay na tubig at grinab. Etong sila Colon dyan at yun nga pati yung ibang mga batang higante grinab na nga rin. So kaya nagkagulatan talaga dyan. Ito yung nanay ni Colon na si Ripley pati na yung mga higante. At pagkatapos nga niya zoom, grabe ang laki nito ni Rain Goddess at ayan tuluyan na siyang sinamo ni Saint Killingham. At eto talaga namang kagulo ngayon dito sa mga higante natin. At ayun ang kinuha lang talaga yung mga batang higante kasi ayan yung puntirya nila Killingham kasi sila naman yung dadalhin dun nga sa may Holy Land. At yung pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong full raw natin at full summary para kay chapter 1182. At so ayan, so hindi pa ganun kalino kasi raw pa lang naman to guys. Pero yun paglobas na itong si full chapter 1182 ay ipepresent ko na lang sa inyo yan guys. Kasama na pati yung mga dialogue ng mga bawat characters dito. So para mas malinaw lang siya. So yun na naman at ulit ay maraming salamat sa walang sangkang pagsuporta at panonood dito sa channel natin. So yan, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.